So, yan, solve the reaction at A, B, and C. So, next, drawing ka ng tangent line at A. Tama? Pwede yan, or pwede rin naman sa C, pwede rin, no? So, sa A na lang. So, simula dito, sa point C, sa elastic curve hanggang sa tangent line, ano yung tawag natin dito? Simula daw sa point C hanggang dun sa tangent line at A. So, this is the tangent deviation of C with respect to A. Yes, sir. You from Sir Jeremy? Ang subject? Ay, mas N ba niya? Pero ayoko subject yan. Muntik na akong bumagsak dan. Alam niyo na grade ko? 2.75. Patres na eh. Bagsak na eh. Pagka-tres, 5 na yung sunod. Ito, this is the tangent deviation of B with respect to A. Tapos ako pa nagsabi kay sir na, sir, pakituro yung ano. Ganun, sabi ko pa. Sir, pakituro yung, tawag doon, yung mga BOD. Tsaka yung liquid, yung pH level. Ah, sir, ikaw pala, may kasalanan. So, yan si RA, RB, RC. So, next natin is, i-drawing natin yung moment diagram by parts. So, saan kayo magpifix? Sa gitna na lang, no? Pwede naman sa gilid, sa A, pwede rin. Pero pwede rin sa gitna. So, first, yung RA muna. So, this is 5 times RA. And then, ito, yung kabila, this is 5 times RC. Then, yung uniform distributed load, diba this is W L squared over 2. Ang W natin, 10 times 5 squared over 2. So, magkano to? And then, yung concentrated load, 3 times 15. So, this is 45. Tama ba? Ayan o, diba? Yung formula natin, ito yung fix. So, uniform distributed load, magiging curve na second degree. Kapag load, PL. Kapag concentrated load, PL din. So, ngayon, ano yung mga alam natin na triangle? Yung ito, no? So, drawing nyo yung triangle. That's equal to this is the tangent deviation of B with respect to A. Tangent deviation of C with respect to A. 5. So, pwede natin kunin na equation. By ratio and proportion, TBA divided by 5 is equal to TCA divided by 10. Therefore, 2 times is equal to TCA. So, kailangan nating ma-solve si tangent deviation of B with respect to A, tangent deviation of C with respect to A. Papihin ko lang. Bakit? Sabi sa inyo, may sakit ako kahapon.
Nagkatotoo tuloy. Ay, wow, concern kayo ah. Ako magkasakit? Teka lang. Okay. So, ano yung formula natin ng tangent deviation of C with respect to A? O, sabi muna tayo. The tangent deviation of B with respect to A is equal to 1 over EI area AB, area between AB multiplied by the centroids from point B. Nagkatotoo na nga. Hindi, nag-chat din ako kay Din. Sabi ko, hindi po ako makakapat. Siyempre, dapat alam ng head mo na mapagturo. Para, hindi, baka sabihin nyo, hindi mo pa papasok si sir, gabi pa na may klase namin, hindi sinabi, di ba? Ano lang naman. Hindi kasi, basta, lasing ko ako na uwi, hindi ko pala kaya pumasok ng 7 a.m. Hindi, may pinuntahan kami yung friend ko. Naglaro lang naman kami ng PS5, magdamag. Alam niyo yung laro na, yung Overcook. Alam niyo yan. Apat kami, naglalaro kami. Nasa Overcook 1 yung nilaro namin. Hanggang 3-2 kami. Pero nag-enjoy. Tapos, 3-star kasi namin. Natapos namin. Ay, yung kamatis! Yung patata, mushroom. Okay, go. Okay. Ano yung area under AB? O, dalawa lang yung area under AB, tama? Yung una yung triangle. So, 1/2. So, 1/2 multiplied by 5RA. Ano yung length niya? 5. Ano yung centroid niya from point B? 1/3 ni 5. Minus 1/3 kasi spandrel. Ang base niya ay 125 multiplied by 5. Ang centroids niya ay 1/4 ni 5. Okay, so pa-simplify. So, we have 1 over EI. So, ito, simplify yung constant. So, I have 5 times 5 times 5. 125 over 6 RA. Minus, magkano to? 3,000. 125. So, meron ka ng tangent deviation of B with respect to A. So, punta naman tayo sa tangent deviation of C with respect to A. That's equal to 1 over EI area under AC or between AC centroid from point C. May over 12 pa siya. Three, 1, 2, 5 over. Next. Area under between AC. So, asan yung point C ito? So, ilan yung area na iikot kay C? 4. Ay, parang alam ko na yung papahanap kong centroid. Sa statics. Alam ko na, para pagdating nila ng toss, ganito na yung centroids nila. No? Actually, may spandrel na ako sa statics ngayon. Alam nyo yun? Nag-statics na ako. Magagaling daw sila eh.
Oo, may naka-perfect eh. Quiz 2 ba yun naka-perfect? Ay, midterms, may naka-perfect dalawa. Magagaling kayo. Binigyan kayo ng ganun eh. Ano yung... Oo, meron. Na-perfect nila yung midterms. Wala pang umulit dun sa midterms. Isa lang pala. Okay. Ano unahin nating area? Ito, 1, 2, 3, 4. So, unang area... alam ko na. Ano lang, para magandang tignan. O, para mas magandang tignan. So, area 1, ano yung area 1 natin? That's equal to 1 over EI. Ang area 1 natin is yung triangle. So, 1/2 multiplied by 5RA times 5. Ang centroid niya ay 1/3 ng 5. Centroid natin dito, ha? At C, tangent deviation, no? Plus 5. Plus area 2. 1/2 5RC. Ang length ay 5. Ang centroid ay 2/3 ni 5. Next. Area 3, yung kulay red, minus 1/3 ng 125 multiplied by 5. Ang centroids ay 1/4 ng 5 plus 5. Tama? Yung area 4 plus 1/2 ng 45 multiplied by 3, ang centroid ay 2/3 ni 3 plus 2. Ayan, sana na-imagine nyo kung alin yung area na kino-consider natin, no? Itong blue, ayan. Itong green, ito. Red. Ano? Tama, negative siya, minus. Very good. Thank you. Okay, simplify. So, the tangent deviation of C with respect to A is equal to 1 over EI. Ito, simplify nyo nga ito, 1/2 times 5 250 over RA plus minus 188 over equation 2. Equation 1. Ay, binura ko. Okay, next. Sasalpak na natin siya dun sa working equation natin na ito, no? So, the two tangent deviation of B with respect to A is equal to ano yung TBA natin? Ito. Tama? Equals the tangent deviation of C with respect to A. Ayan. So, you have, cancel mo yung EI. So, simplifying, I have 250 over 6 RA minus
3125 over 6 equals to this one. Ano eh, mumultiply mo pa kasi ng 2, no? Ayan, ito. Hindi, kasi may times 2 tayo dyan. Tama naman, may 12. Simplified. So, I have, magkano to pag nilipat sa kabila? 250 over 6 minus 250 over 3. Negative. Next, minus 125 over 6 RC equals, ito, lilipat mo to. So, magiging positive, no? So, 3125 over 6 minus 18865 over 12. Negative. Equation 3. So, ngayon, RA and RC na lang nawawala. So, pwede ka nang pumunta dito sa original figure. So, anong pwede natin gawin sa original figure? Saan tayo magmo-moment? Sa B. Kasi, nawawala si RB naman di ba? Para RA and RC na lang. So, summation ng moment at B is equal to 0, taking clockwise, positive. So, I have RA. Ano yung moment arm ni RA? 5. Minus RC, 5. Minus 10 times 5 times 2.5. Minus plus 15 times 3. So, I have 5RA minus 5RC. O, tatranspose nyo sa kabila to. So, 10 times 5 times 2.5 minus 15 times 3. 80. Okay, so you have two equations, two unknowns. Ayun. So, magkano si RA and RC? RA is 20 point. Hindi. May sagot na kayo yun eh. Di ba negative? Positive naman ah. $22 point and parang magkaiba. Bakit iba? 3, 2. Ano? Saan? Hindi sir, nagtaka lang po ako din kasi po diba Saan? Kasi nasa may cancel. Bakit po parang naging 250 over 6 plus yung isa po nag-remain. Diba 2 times 125 over 6. Parang 125 over 3 yata yan.
Nagsama kami walang boses. Okay. Magbubulungan na lang kami. Sige, gawin ko tong 1, 2, 5. 125 over 3 minus 250 over 3. Tingnan na, mami na mali tayo. Pero mga kalkyo. Therapy bagong pick. Yeah, yun sir. Kanang this. You're gonna say take away. Bukas pa sana hindi ay. Thursday. Ayun, tapos na. Tatlong plate yun. Tatlong plates yun. Tingin ko. Patingin naman. Patingin naman. Ay! Tatlo to, no? Ay, mali. Ako pala mali. Ito, last, tingnan nyo. Magkano to pag sinimplify? 1/2 times 5 times 5 times 125 over ayan. And then, using summation ng forces vertical is equal to 0. RA plus RB plus RC equals to dito. 20.615.
ba yan? 39.77. Same na? Same na, sir.